Okay guys, yun na magluluto po pala tayo ng ginataang kuray. By the way, yan makikita nyo, yan, buhay na buhay pa. At maraming salamat nga pala doon sa pamangking ko kay Lani at saka kay Pambik. At ako'y binigyan sa pag-uwi ko pa ng nasugbo ng gantong klase ng talangka. Ano po? So, bali, yan, nakaprepare na yung mga gagamitin ko. At ako'y nagpainin ng kawali. Ito. So, bali, yan, isa sa mga sikreto ko. Hindi ko inahalo ng sandok yung mantika pag ako magigisa. So, bali, konting-konti lang talaga yung inano ko yan. Nagpatak ako ng isang kapiraso ng bawang. Titingnan ko kung talagang mainit na yung kawali para po malaman natin. So po, ayan o. Sige. Nilagay ko na nga yung karamihan ng bawang. At ayan, hinahalo-halo po natin. Easy lang. Hintayin lang natin yung umano na magandang medyo nagba-brown na. Tapos ihulog na rin natin at ang sibuyas na ginayat rin natin, tanglad at saka yung siling berde. Ano po? Yan, makikita nyo, haluin lang natin ang haluin. Sa gayon ay mag-mix na po yung lasa ng ating mga ingredients na ginagawa. Then ito po yung pangalawang gata. Pero hindi siya karamihan, ng sa gayon ay lang natin yan doon sa ating lulutuin. Sa gayon lumambot na siya na malambot. Ayan, maano nyo na umaamoy na yung tanglad. Yan, sikreto po yan pag kayo ay nagluluto na kahit na anong lutuin. Na minsan pwede yung pamalit yan sa luya. Marami pang benepisyo para sa ating katawan ang pagsasama ng tanglad sa ating lutuin. So yan, nilagyan na nga po natin ng asin. Sagin maano natin, dagdagan natin ng ng lasa, pampabuhay. Kaya nga, namana ko pa yan sa aking lola na hanggang sa ngayon ay dala-dala ko na rin sa aking pagluluto. No? Yan. Nakikita nyo, napakabango. Gata pa lang po yan, na pangalawang gata. At ayan nga, ang ginagawa natin, hindi po natin nilalakasan ng apoy nang sa gayon hindi nagbubuo-buo yung gata. Kasi once na yan po ay yung nilakasan ng apoy, nangyayari dyan ay buo-buo yung gata niya. Kailangan niya pang ng sandok para madurog. Pero pag yan po ay marahan lang po, ilagay nyo ng dahan-dahan sa kanyang haluin. Ayan po ay parang gatas makrema ang pagkaluto niya, hindi bigla po. Ayan, maanohan niya na kumukulo na yung gata at napakabango. Ayan, ilagay na po natin yung mga buhay na buhay pang mga kuray. Ayan, kung tawagin po yan dito sa amin po sa Batangas ay kuray. Bata pa lang po ako ay nanghuhuli na rin po ako niyan, no? Yung mga tinatawag na patibong, yari po yan sa kawayan na merong pang ayan, buhay na buhay. Matik na tumalumpa. Ano po, ayan pa ang isa. Pangatlo na yan. Ito na po yung pang-apat. Kita nyo naman po. At ayan po nga po pala yan ay mga 2 araw kung pinapasuka. Hindi pagkahuli ay niluluto ka agad. Po. Nasa gayon, kalimitan nga po pala ang mga kinakain po niyan ay mga dahon-dahon na sariwa o kaya tuyo na nababad sa tubig. Kaya pag mapapansin nyo, yan po ang laman po niya ay medyo may kaitiman, pero hindi po yun humahalo sa kanyang natural na ganun ang klase ng taba niya po sa loob. Pero pag mga babae naman po, yan po ay may aligid. Yan, takloban na po natin at nilagyan na rin natin ng kalabasa. Okay, yan, haluin natin. Sa gayon ay yan, medyo naiiga-iga na yung pangalawang gata. Maya-maya po susunod na natin yung purong gata niya, Yan,
lalo na kung kayo inaan dito sa ating pinaglulutuan. Nako, baka hindi kayo mapakali tikman nyo kaagad yan, no? So bali doon sa mga nakakapanood at gustong ayan po, ayan, nilagay na po natin yung purong gata, no? Sa pagano nga po pala natin ng purong gata, wag po nating ikasagad yung ng gata na sa gayon, yung mga pinagkayuran po ng niyog, ng bahan niyog, yung kulay brown po niyan do sa niyog ay hindi humalo na, ano po. Ganyan po lang yung mga yan. Okay, yan yan po yung klase ng kuray na maluto. Kaso nananggal na po yung mga galamay niya at yung sipit kasi buhay po ng ating kaya sariwa po yan. Ikang iniluto natin kaya po nananggal yung mga galamay at sipit niya. At saka yan po, tatakloban muna natin siya. Isang sikreto po niyan, ayan. Naglagay na po muli tayo ng durog na paminta. Lalong magpapadagdag ng sarap po yan sa ating niluluto, no? Nakikita nyo naman na habang kumukulo yan, no? Kaya tikman muna po natin kung tama na ba ang lasa o kulang pa. Okay, yun. Baliktarin po natin sa gayon yung kabila naman ang ng kuray ang ating maluto, hindi yung part na yun lang ang ating pero kahit sabihin yan naman po tinatakluban natin, pero mapapantay din po at takluban muli natin. Ayan lang po nating maiga-iga po yung niyan, and then ayan, buksan uli natin. Nakita nyo naman na yan pumapaibabaw na yung tanglad po. Pero pag sa Batangas po tawagin niya, sa Nasugbo sa amin, yan po ay salay ang tawagin, no? Yan, ang bango po niyan, ang aroma ng talagang kakaiba. Dito sa mga NCR nga po pala, ilan lang po nakakakilala dito. Pero doon sa mga taga-probinsya, ayan po ay napakasarap na ulam sa ating hapagkainan. Po, isang sikreto nga po niyan, was na inuulam nyo yan, pagkatapos yung iulam yan, magugulat na lang kayo pag kayo uminom ng tubig. Bakit? Mapapansin nyo na kayo naparami ng nainom. At ang panglasa nyo sa tubig ay manamis-namis. Totoo po yan. Kahit subukan nyo po yan. At dun sa mga nakakapanood na nakakakain na yan, sadya po hindi po tayo nagbibiro. Po, ayan talaga napakasarap po. Ayan, kumalat na yung tanglad, tanggalin na po natin. At palagay ko naman yung aroma niyan ay humalo na doon sa gata ng ating niluluto, no? Ayan po yung sipit na tanggal nung sariwang kuray, ayan po. Yan, manamis-namis po yan pag ika nga ay natikman na bawat sinong nais na mag-ulam. Ito pakikita ko sa malapitan, yan po ay yung parting na ganyan, lalo't yung babae, yan po ay napakataba. Ang aligoy po rin yan ay parang sa mud crab, kulay orange. Okay, yun. Anuhan nyo naman po na halos papaiga yung gata niya. Kalimitan nga po pala mapapansin nyo doon sa ating mga niluluto ay laging mga may gata, at ayan po mga paborito natin. Ayan, i-separate na po natin ng lalagyan at ayan po ay luto na, no? Anuhan nyo na ay napakabango. Ano pang iniintay? Kumaha na ng kanin at isabay na po natin yan. Nako, matitikman nyo ang sarap ng gantong klaseng kay alimasag. Maanuhan nyo na napakasarap po yan, lalo't haluan nyo pa nga ng kalabasa. So bali yung iba nilalagyan pa nga po pala yan ng kasitaw, pero sa akin ay wala na akong hindi ko na nalagyan. Okay na po yung kalabasa at napakasarap na po niyan, no? Okay, doon sa mga gustong makatikim po niyan, humanap lang po kayo niyan na makakakilala nyo na nanghuhuli niya, lalo sa mga probinsya. At magpaturo na rin po kayo, at yan,
pwede nyo naman po mapanood yan dito sa aking vlog. Sa gayon, matikman nyo kung gaano kasarap. Ayan na po. Nilagay na po natin sa pagkainan ang ating nilutong kuray na ginataan na may kalabasa. And then, ayan, nag-set aside na nga po tayo ng isa. Tingnan nyo po yung loob ng isang pakikita ko sa inyo, medyo pero po yung mataba, yung kulay aligin niya ay kulay orange. Medyo maitim-maitim po siya, pero yan po ay napakalinamnam. Maraming salamat. Thank you.